Exercising Spiritual Discernment. Muna ako, title sa ito, sermon karon nga buntag. When I was a student, so estudyante pa ako sa LBS, na may gitawag nga kada Saturday magpili may o pilian mig simbahan nga diin mo work mi didto every weekend. So kamo naman mo dire weekend pastor no, weekend student. Wa ko mabalhin og simbahan didto ra gyud ko from first year hangtod fourth year sa amo ra gyung simbahan. So gikan pagka first year, second year, third year, fourth year na lang ko, wag yung ka-experience og laing church nga mo work ko as weekend student. Now, usa ka adlaw nag-Sunday school usa ka Sunday, ako yung nag-lead sa Sunday school, ako yung nagtudlo. And ang topic naman is about sin, or was about sin. First sa fall sa tao dito sa Genesis. Kanya kaya di man lagi malikayan nga kining mga pastor og magtudlo na may ginagmay mga binuang o ginagmay mga joke ba. So ingon ko nila, nakasala ang tao, si Adan ug si Eva sa dihang gikaon nila ang apple nga gidili sa Ginoo. Gamay ra man lagi tag Sunday school no. So nangatawa makita man way gamay ra man mag Sunday school. Natawa ang uban nga nakasabot, ba't na yung sa dito nga membro na mo, nga wa sa yung katawa nagdinga-dinga ra jang naong ba. So, tanaw no. Murgana ra siya ba? Ang uban nangatawa because nakasabot sila sa akong joke. Matsawa wa siyang katawa. So nangutana siya naho. Yan sa ngano nangatawa man sila pastor? Ingon ko ma'am tungod to sa apple. Nung nga gikaon ni Adan ug ni Eva. Og ingon sa naho. Ano man? Ingon dito apple ma'am. Ingon sa kung dito apple unsa tong prutasa? Okay, ngayon sa pastor kung dili ito apple tong ilay ka unsang tong prutasa di ay. Motubag unta ko biyabas to ma'am. Okay. Pero basig maimpirno ang tao ba? So, wa na lamang ko yung tingog gi-correct na ako nga joke. But na-bother ko ato nga panghitabo pag-abot sa gabi ko. Dis ka to siya sa dihang gitudlo ning mga butanga. Because dili siya bag-o sa simbahan. In fact, usa siya sa mga officers sa simbahan. Treasurer siya sa church. So, yung kusang, dis akaha siya sa gitudlo. Nga ang gikaon ni Adan og ni Eva dili to apple. Ito ingos katiguangan na mo, miyabas tingali siya. No? You know, listen to this, mga igsoon. Ako nina-observe sa ato mga churches na, wa mo kay baon ninyo dire, but sa amo, eager ang mga Christians nga mo appeal og choir. Sa tinuod gali sa simbahan sa San Agustin, murag mas daghan pa ang choir member kaysa manimbahay. Mag-interview ko sa kanang bag-o mabaptize, unsay ministry nga gusto nimo apilan sa simbahan? Most of them mo appeal mig choir pastor. Pero nagiduha ka problema ang simbahan sa San Agustin nga lisura gyud sulbaron. Una ang problema sa prayer meeting. Daghan kayo mga tao mo appeal og choir practice. Tinuod na. Pero wa kayo mo appeal prayer meeting. Ikaduha, daghan kayong ganahan mo appeal sa special number simbahan, pero way ganahan mo appeal sa Sunday school. Mga bot ang mga tao dito, nanas mga alas 9:30. Alas 9:40. Aw di mamuhi pod may alas 12:30. Kaya ang so basta ini kahuman na magsimba, isig lakaw na wala istorya. Gutom na, no? But that's the problem of our churches. I don't know sa inyo dire but problema na sa simbahan na mo. Walay eagerness ang mga Christians sa prayer and learning sa pulong sa Ginoo. Madasigon sila mo appeal sa kanta. Malipay ko ana pero gamay ra. Pero ang kalipay gyud unta sa mga pastor is that kung madasigon ang mga Kristohanon mukat-on sa pulong sa Ginoo. Why? Because kung kahibawtan natay lawom nga knowledge sa pulong sa Ginoo, makita na sa atong desisyon sa adlaw-adlaw. Natay discernment sa pagpili sa mga butang sa ato desisyon sa ginahimo sa matag adlaw. So akong gitanaw sa may definition aning discernment. Discernment ingon sa dictionary is the ability to recognize, understand, and judge things clearly and wisely.
So ang discernment, ingon sa dictionary, abilidad ni sa tao nga mo distinguish ka, mo pili ka, mo recognize ka, masabtan nimo unsa ang mga butang, and you will judge clearly and wisely. Sakto ba ni, tinuod ba ni, maayo ba ni, dautan ba ni? That's discernment. Now in a biblical sense, it is the ability to perceive the difference between truth and deception, righteousness and sin, or God's will and human desire. So, spiritual discernment, mao ni ang abilidad sa Kristohanon. I will tell you, dili tanang Kristohanon na aning ability. It is the ability of a Christian nga masabtan niya unsay kalahian between truth, between half-truth, and between lies. Masabtan niya unsa ang pagkamatarong, unsa ang matarong nga kinabuhi, unsa ang matarong nga pag-una-huna, unsa ang matarong nga plano ug unsay sala. Masabtan niya unsay kaubuton sa Ginoo ug unsa ang desire lang sa tao. That's discernment. And I will tell you this, dili mahimong discern ang usa ka Kristohanon kung wala say lawom nga knowledge sa pulong sa Ginoo. Well, I will tell you, no wonder most Christians, maayo nga Kristohanon, aktibo nga Kristohanon, pero bahin sa pagdesisyon sa adlaw-adlaw, dili man siya murag Kristohanon mo decide or mo pili. Di man siya Kristohanon sa iyang paghimo sa mga butang sa matag adlaw. Kaya bawo mo nga kuwang siya knowledge sa pulong sa Ginoo. Hindi man lagi mo atin og Sunday school. And that's why minus siya gitawag discernment sa iyang kinabuhi. In Philippians chapter 1 verse 9 to 10, mo niyang prayer ni Paul sa mga kaigsuonan dito sa Pilipos. Let's read together. Ready, go. And this is that your love may abound more and more in knowledge and in depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ. Unsay yung Apostle Paul, that your love may abound more and more in the knowledge and depth of insight. Aron para unsa man, aron makamaong mo pili, na amoy ability sa pagpili, pagdistinguish unsay sakto. What is best para ninyo. So this is Paul's prayer sa mga taga Pilipos. Nga makamao kamo diha, Philippian believers, sa pag-decide unsay pinakamaayo para ninyo as Christians. So ngano importante kayo ang discernment para nato. Now look at this. This is the reason. Discernment is important because there's more than one person who is seeking to influence us. Okay ra kung ang Diyos ra ang nao gayong pulong nga mo influence nato as Christians aron mo tubo ta sa atong pagtuo ug mo pili tag sakto sa atong kinabuhi. The problem is na ang yawa. While there is on one hand God desires to sanctify us, on the other hand there's the devil who seeks to destroy us. So na duha ka forces nga mo influence sa Kristohanon. There's the word of God and there's the principle of the devil nining kalibutan. O kung dili ta careful sa atong desisyon, dili ta careful sa ato ginabutang sa atong utok, sa atong hunahuna magisuon, magproblema gyud ta sa atong mga desisyon sa atong kinabuhi. Now there are decisions in life nga dili niyo bation ang consequence. No? Nay sa ka tawo nag-ingon, ang kada tawo kuno mohimog 35,000 plus decisions every day. Most of them wala kayo'y impact sa atong kinabuhi. But nay uban ana nga nay dakong impact sa atong kinabuhi. Ako usa ko sa lisod gyud mutuod og direction mo ni ako weakness. Di ko kahinomdom og direction. Na one day bag-o pa ko dire ning ari ko sa church kay na ako'y kuha akong support yung Pastor Jaire, gibaktas yun na ako. Dili to first time nga pag-ari na ho. No? Siguro, ikaduhay katulo na. Gibaktas yun na ako sa highway,
para makatuod jud ko. The problem was, pag abot na ho diha asa, nay bikiri diha bitaw. Imbes kay muliko ko paingon dire, didto ko nahiliko. Dito. Sikog lakaw, tingko di naman gadyo ni mao. Padung na ko dito. So ang gihimo girumbo na ho ang baybayon. Kaya kung makaabot lang ako baybayon, ang subayon paingon dito, makaabot jud ko sa parsonage. No, ang desisyon ba nga, imbes kay muliko ko aning direksyon na hiliko ko dito. Nausa tos desisyon na ho ang gihimo. Minus kog discernment gyud about direction. Mao yung problema na ho. Di ko kahinumdum og direksyon, di ko kahinumdum og nga sa tao, di ko kahinumdum og naong sa tao kaayo. Basin mo ingon mo is nabiro man is Pastor Samuel magkita mi. Pasaylo ako kay maunay ahog yung problema siguro kay murag na daot yung utok sumumbag sa papa sa una. Di ko kahinumdum kayo nga sa tao, di ko kahinumdum og numero, di ko kahinumdum og direksyon dali, di ko kahinumdum og naong sa tao, ano yung problema. But those choices, ginagmay ra ang ilang consequences sa ako kinabuhi. But there are choices sa akong life nga naidako nga impact. Og ikaw, posible one day, muhimo kag choice sa imong kinabuhi nga naidako nga kahimuan sa imong future. Kung dili og minus kag discernment spiritually, posible mo guba na sa imong kinabuhi, sa imong kinabuhing Kristohanon, sa imong simbahan, o sa imong pag-alagad sa Ginoo. That's why very important nga kamao ang Kristohanon mo discern unsay iya sa Dios ug unsay dili iya sa Dios. Let's read it. There you go. If we do it correctly, we'll find ourselves growing and strengthened by the true and enduring Word of God. If we fall or if we fail to do it, we will find ourselves being tossed here and there by every wind of doctrine and possibly our lives, sayingon, will be even worse off than when we started. So kung masayop tag-decide, especially sa mga dagko ng desisyon sa atong kinabuhi, so ingon diha, kung sakto ato desisyon, sakto ato pagpili, mulig-on ta, mutubo ta sa atong pagtuo. Pero kung masayop ta, sa pagpili, posible mahilayo tas Ginoo, mahiadto ta sa dili sakto nga dalan sa atong kinabuhi as Kristohanon. And I know kahibaw mo nakaila mo mga tao nga nahimo ngayon ana. Because sa sayop nga desisyon, because sa minus nga discernment, ang ilang kinabuhi sa Tagalog pa no napariwara. Di ba? Nawa sa passing sa pag-alagad sa Ginoo. Now dili ta gusto nga maingon ana kita. Kung dili po kinahanglan nga maagianan nato. Kung kamao lang unta tao natay spiritual discernment pagpili sa mga butang sa ato kinabuhi. Now si Apostle Paul sa Thessalonian Church, kadiyot ra gyud siya nagstay sa Thessalonica. Ingon diha sa Acts 16 or 17, tulo ra siya ka Sabbats. So naray tulo ka semana nga Bible study pag start sa church sa Thessalonians o sa mga taga-Thessalonians o Thessalonica. Naray tulo ka Sabbats. It means tulo ra ka semana ang iyang discussion sa pulong sa Dios. Napugos si Paul og lakaw tungod sa persecution. Now imagine nasugda na ang simbahan 3 weeks old ra. So importante kang Paul nga musuwat siya pagbalik. Musuwat siya nila. In fact, duha ni kasuwat iyang gipadala no, 1st and 2nd Thessalonians. Because the church was so young, but kung imong basahon from chapter 1 down to chapter 4, makita nato na they were doing good. Nagatubo sila, nag-alagad sila sa Ginoo, but ang problema is, mabaw pa kayo ang ilang pagsabot sa pulong sa Diyos. So kini nga verses nga ato ibasa, na ano sa katapusan, kung matagad ninyo chapter 5, katapusan na sa ato pa mga katapusang pahimangno ni Apostle Paul, sa batan-on nga simbahan sa Thessalonica. Now, though they were growing, though faithful sila sa pag-alagad sa Ginoo, but naa sila'y problem gyud. Ang ilang knowledge about God, about the Word of God, about the will of God, mabaw pa kaayo. So kinahanglan sila tudluan ni Paul, warningan ni Paul,
mga igsuon diha sa Thessalonica, dapat makadevelop mo og spiritual discernment. Kay kung mabaw ang inyong pagsabot sa pulong sa Ginoo, unsa may dakong posibilidad nga hitabo, pwede mo mailad sa mga false teachings sa inyong palibot. So that's the purpose nga nung naatay chapter 5, verse 19, down to verse 22. Na itulo kabutang akong i-share ninyo, unsaon nga ang usa ka Kristohanon from this passage makadevelop og spiritual discernment. Number 1, ingon ni Paul sa verse 19 to 20, receive the word of God. Ingon diha do not quench the spirit, do not despise prophecies. Mano yung first nga instruction ni Paul nila, so that makadevelop mo og sharp nga discernment, spiritual discernment sa inyong kinabuhi. Be careful how you receive the word of God. Pagbantay mo, unsaon ninyo pagdawat sa pulong sa Ginoo, unsaon ninyo pagkaton sa pulong sa Ginoo. Naghatag siya negative nga instruction, do not quench the spirit, do not despise prophecies. Naon sa ibot pasabot ani ato ni bahino no. Letter A, ingon si Paul diha, do not quench the spirit. Now ang word nga quench speaks of suppressing something or fire. No, imo bang sa Bisaya na sa Cebuano Bible, ayaw santaa, ayaw pugni, unsa pa, ayaw ninyo babagi ang balaang espiritu. Now, tungod kay gamit ang word nga quench, na connotation nga it's a flame. Kalayo kay more man na pag nguni mo bubuan nimo tubig ang kalayo. So mangutana ta, what is it that the Spirit does that we are not to quench? Ang sa may ginahimo sa Holy Spirit sa kinabuhi nato ang mga Kristohanon nga dapat dili nato santaon. Okay. In John 16, chapter 16, verse 12 to 14, ingon diha no, I have many more things to say to you, but you cannot bear them now. But when kinsa nang He, the Spirit of truth comes, unsay ministry sa Holy Spirit sa kinabuhi sa mga Christians, He will guide you in all truth. He will not speak of His own initiative, but whatever He hears, He will speak. And He will disclose to you what is to come, and He will glorify me. So, ingon diha si Jesus Christ, this is the ministry of the Holy Spirit to you. Ato na i-compare nato sa John 17, ingon diha si Jesus, sanctify them with your word. Your word is truth. So tungod sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa pulong sa Ginoo, ang Holy Spirit will work out sa kinabuhi sa mga Kristohanon to sanctify us. Okay, so to put it simply, to simplify it, ingon diha, the work of the Holy Ghost is sanctification to or through the Word of God. Walay laing trabaho ang balang espiritu sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Tabangan kaniya nga himuon kaniyang balaan. Pinaagis pulong sa Ginoo. Next question na po nato is this. Sa unsa mang paagi, no? Letter B, nako ma-despise ma-quench kining work sa Holy Spirit. Now sa case sa mga Thessalonian believers in 1 Thessalonians chapter 1, 5 to 6, ingon diha si Paul no. Our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction, just as you know what kind of men we prove to be among you for your sake. Unsay ingon diha, ning abot ang amo, ingon ni Paul, ang among good news, the gospel of salvation, diha kaninyo. We preach it to you. Verse 6, ingon po si Paul, you also became imitators of us and of the Lord, having received the word in much tribulation and with the joy of the Holy Spirit. So aning nga verses, ipakita nato ni Paul giunsa pag-minister sa Holy Spirit sa iyang pulong diri nato nga mga Kristohanon. Way labot ni sa mga believers sa simbahan ni. First, naatay gitawag preaching of the word of God. Ingon si Apostle Paul, our gospel came to you o come to you. Ikaduha, natay gitawag receiving.
So, gi-preach ang gospel, gi-receive sa church ang gospel, and they began sa ilang journey sa ilang spiritual life. So, ang ministry sa Holy Spirit, using the Word of God, is preaching and receiving. Someone will preach the Word of God. Ang mga tao, ang simbahan, maminaw, o ingon ni James, mudawat sa pulong sa Ginoo uban ang humble, nga kasing-kasing. So muna ang paagi sa Holy Spirit as He ministers God's Word sa ato. Letter B. Nga nung ingon man si Paul nga do not despise prophecies. So naana ang pulong sa Ginoo ning abot na sa ila. Gidawat nila. In fact, gidawat ni nila as pulong nga gikan sa Dios, dili pulong nga gikan sa tao. Didawat nila ang pulong sa Ginoo as words of God. Dili kay words ni Apostle Paul. But nga nung ingon man si Paul og do not despise prophecies. Ato na tan-aw no. Kanang word nga despise, it means to think of something worthless or of no value. When you despise something or someone, imo siyang giisip, wa siya'y kapuslanan o wa siya'y worth nimo. That's the word despising. Now, kining prophetic utterances or prophecies, sa ibot pasabot ane. Now, katong tunana, kanang prophetic utterances or prophecies it doesn't refer sa gitawag nato foretelling. Di ba? Kay bao naman mga no. Ang prophet sa una, na siya'y duha ka ministry sa iyang pagtudlo. One is foretelling, F-O-R-E, telling. It means tagnaon niya, isulti niya unsay certain nga pangitabo sa future. That is foretelling. That's why makita nato sa ministry sa mga prophets, may tabo ni sa unahan. May tabo ni in the future. Foretelling. Nato tayo ikaduha, forth-telling. F-O-R-T-H, telling. It means proclaiming the word of God ngadto sa mga tao. Now, kanang foretelling diha, or kanang prophetic utterances, wala na mag-refer sa foretelling. It refers sa gitawag forth-telling nga ministry sa mga prophet. To simply state it, it is just preaching the word of God nga gikinahanglan sa mga tao anang adlaw o anang higayuna. Dili ni pagtudlo sa pulong sa Ginoo in regard sa future. It is simply preaching the word of God. Sama sa ato ginahimo karon. Okay? So ato sumahon, ingon ni Pablo, ang Holy Spirit nag-work out sa inyong kinabuhi aron motubo mo, mulig-on mo, mahimo mong more discerned as Christians through the preaching of God's word. Do not despise the preaching of God's word. Sabta na to? Ayaw ninyo maliita, ayaw ninyo kaminusi, hatagin ninyo dakong bili, ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo, bisan kinsa nagatudlo ana sa inyong taliwa. Because the problem was, di ba 3 weeks na si Apostle Paul? Paglakaw ni Apostle Paul, pangutana kinsa na may nag-follow up o nag-maintain sa church. Wa naman si Paul, si Timothy. Lakaw naman sila. Of course, gipabalik ni Paul si Timothy, pero kadiyot ra. Hing lakaw ra po si Timothy. Kaya ba mo sa hitabo? Dahil mga tao, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 12, sibog ra tagamay. Na mga tao ngaming take over sa ministry ng biya ni Apostle Paul. The problem was, dili sila si Apostle Paul. Dili sila parihog level ni Apostle Paul, dili sila parihog gahom ni Apostle Paul, dili sila parihog authority ni Apostle Paul. Unsay mahitabo kung ang mupuli sa ministry of preaching, dili pareha kabanggiitan sa nauna nga pastor. Unsay mahitabo? Usually, ang mahitabo mao ni ang mupuli og tudlo, dili man siya ka-level sa nauna nga preacher,
ang mahitabo laayon ang mga Kristohanon. Mo ni nahitabo nila. That's why in chapter 5 verse 12, kinahanglan isuwat ni Apostle Paul ni, we ask you brothers to respect those who labor, look at the word, among you. And are over you in the Lord and admonish you. So naiming take over sa ministries of preaching and teaching the word of God, pero dili sila apostles. Posible mga layman ra sila, gifted sa pagtudlos pulong sa Ginoo. Dili parehog level ni Apostle Paul, dili parehog authority ni Apostle Paul, dili parehog kaisog ni Apostle Paul. But they preach the word of God. The problem lang is that, tungod lagi kay among you raman, sabot pasabot sa word among you, kauban raman nila diha. Silingan raman namo. So may katungod ani mo wali-wali para namo. You know, when I was a student, siguro third year ko, usan is kapait kung mag-work ra kas imong home church. Wala man mi pastor, wala ko'y choice. Yun, gi-request gyud simbahan nga magpabilin ko nila. So, wala ko'y choice. Usas kapait nga ikaw, magpastor ka, nag-eskwela ka, pagka-pastor, magpastor ka niya, diha ra kas imong simbahan magtrabaho. Ang tawag sa mga Kristohano na dito, dudong. Na ay mo tawag, luloy. Many times, bation nimo nga dili sila ga-respeto nimo because you are among them ra. So these Thessalonian Christians, they failed to respect the word of God because somebody's preaching nga kauban ra man nato, di man ni apostle. Di man ni si Apostle Paul, di man ni si kinsa nga gitugahan sa Dios. Ato ram ning kauban. But look at this, these people, ang word ni Apostle Paul, no, diligently labor. Naningkamot sila. Pagtuon sa pulong sa Ginoo aron ikatudlo sa simbahan. Pero sa failure sa Thessalonian believers, they failed to respect the word of God because ang nagtudlo dili man someone nga ilado. Posible na may tabo sa ato mga kasimbahanan. Na ako'y usa ka Kristohano na dungog sa una, wali man na sa di man na graduate sa LBS. Man na graduate sa Bible school. No? At look at this. These preachers, ming assume sila sa buluhaton sa Ginoo sa pagtudlo sa iyang pulong. But look at this. They labor diligently. It means dili kay magpataka sa lagtudlo. Aning kamo sila pagtuon? Siguro ang problema lang, minus ang ilang pag-deliver sa pulong sa Ginoo. Minus ang ilang authority. Minus ang ilang confidence. Natintal yun ang mga Thessalonian Christians to despise the word of God because of the preacher na nagdala ni Ana. But mind you, Christians, bisan kung dili sa Apostle Paul ang nagwali, kini nga nagwali, they diligently labor. Posible na may tabo sa mga Kristohanon. Siguro, gina-imagine na ho ba, ang sige tabo, magwali tong ilarang kauban. Siguro tulog-tulog ra sila. Istorya ra sila. Sila maminaw because they despise the preacher. They think nga ang preacher dili worthy nga paminahon. At sa ingon ni Apostle Paul diha, it is not about the preacher, it's about the word of God. So to sum it up. Look at this. The Holy Spirit's ministry of sanctification was quenched. Why? Because the Thessalonians were despising the preaching of those who labor among them. Na-quench, nasanta ang pag-work sa Holy Spirit, kaya ang mga Thessalonian believers, they despise those who labor among them. Si Kuan Ramana, si Mao Ramani, wa man na kahumag Bible school. Wala niya tanawa ang labor, wala niya tanawa ang pagpaningkamot, ang ilang gitanaw ang person nga nagawali sa pulong sa Ginoo. Next, ingon diha, therefore, as application sa ato, we should not make any distinction in our reception of God's word based on the person who bring it
to us. Di ko makalimot sa usas mga ginaidolo yun namo nga instructor namo or teacher namo sa LBS. Ginaidolo po ni Pastor Jaire. Ingon siya namo, siya joy among kung sa ato pamurag pillar of hermeneutics sa LBS. Si Pastor Apostol. Kailan man tiyali mo, Pastor Ruel Apostol. Kaya mo, ingon siya namo, nga medyo nauwaw ko sa akong gibati pa ingon niya. Ingon siya, class, kung naay magwali, maminaw ta. Bisan kung kinsan nagwali. Nga naman, because ang Diyos pwede makigistorya nimo bisan pag pinaka-minus ng nagwali diha. In the Bible, gigamit sa Diyos ang pinaka-minus gyud pagtudlo siyang pulong. Hinumdum mong Balaam? Ano siya gamit sa Diyos pagtudlo niya? Di ba donkey? So God can use anyone sa pag-proclaim siyang pulong. Ang pinaka-hindrance gyud sa mga Christians is that we despise the Word of God because we despise the preacher who preach the Word of God. Kahibaw ko na atay mga idol ng mga preacher. Kahibaw ko na atay gusto gyud paminaw ng mga preacher. Pero ayo i-close ay mong mind sa uban nga preacher. Because pwede siyang gamiton sa Ginoo pagbadlong, pagtudlo, o pag-encourage nimo bisan kung dili siya parehog level sa preacher nga imong ganahan. Matod pa ni Martin Luther. Let's read together. Ready, go. A poor speaker may speak the word of God just as well as he who is endowed with eloquence. Kung naay dili gifted sa pag-istorya, pero tao siya sa Diyos. Naningkamot siya sa pagtuon sa pulong sa Ginoo aron iya ika-deliver sa katawhan sa Diyos. Maura, pareho ra. Maka-learn ka niya, mapanalanginan ka niya if you will just listen sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, dili lang kay receive God's word, but ikaduha ngayon ni Paul, makadevelop tag spiritual discernment, but review everything by the word of God. Ano ingon sa verse 21a? Ingon si Paul, but test everything. Okay, kahibaw ko na nananis yung utok. Mao pa niyang problema. Kung mudawat po ta o bisan kinsa ra nga mag-preach. Okay, next slide palihog ko. Manay problema. Let's read together. If we accept everything that we hear from anyone without making any distinctions, ano sa'yo problema? We may end up having beliefs that have no biblical basis at all. Or worse, we may end up having beliefs that are contrary to the Bible. So ano yung problema po? No, pag-ingon ni Paul nga, ayaw niyo i-despise ang pulong sa Ginoo because of the preacher. Ang problema nga mukam apana pod, unsaon man Paul kung ang nagtudlo pod, base na siya itudlo karon nga dili biblical or contrary sa pulong sa Ginoo. So ingon ni Paul, though inyong dawaton ang gitudlo sa inyo, but test everything. Ayaw puno pagpatara ra. Di ba? Kasabot mo ng word patara. Ayaw mo ka ng pagwara po mo himuon. No, the word test, ginagamit nila nga pulong sa una, pag-test or pag-determine unsa ka genuine ang value sa usa ka object or sa metal. So kanang word diha nga test, ingon ni Paul, dokimaso sa Greek, it involves not only testing but determining the genuineness of value of an object. So ingon ni Paul, test everything. Buot pasamot, nag-test ka sa gitudlo or nadawat nimo nga pulong or pagtulunan sama sa usa ka tawo nga nag-testing kung unsa maning nga metal, pure ba ni nga gold? Pure ba ni nga silver? Na idea nga kinahanglan gyud nimo hinuktukan, kinahanglan nimo screen, kinahanglan nimo tun-an unsa may gitudlo ni pastor ganina. O unsa may gitudlo ni brother mo ni ganina. Because na possibility nga ang pastor dili baya may inspired. Inspired ba may? Dili may inspired. That means fallible may. We are prone
nga masayop. Tuyoon man namo or dili. Posible masayop may kay dili may inspired. Daw na ang Holy Spirit nga nag-guide sa pastor, nag-pray siya, tabangi ko balang espiritu sa akong pagwali. Di ba ang mga pastor mo ingon no, kung naay pulong diha nga dili iyan nimo, hipusa na og ilabog. Kung dili para sa mga imong katawhan Ginoo, but dili gyud nato malikayan ang kamatuoran nga ang pastor dili inspired. Ang inspired ang pulong sa Ginoo. So ang pulong sa Ginoo di siya masayop. So pwede masayop ang pastor. Sa iyang gisulti. Pwede gali ang pastor mo share og iyang gitawag pet doctrine. Di ba? Kabantay mo itong mga pastor nga na sila pet doctrine, ang ilang doktrina, ang ilang teaching was ang mga wise men nga ning visit ni Jesus di Pinoy kuno to. No, Pilipino to sila kay from the east man. Asa man ang east? Of course, apil ang Pilipinas sa east. Mantas east, di ba? Silangan. So ingon ng mga pastors, kadtong ning bisita ni Jesus, mga Pilipino to. Pet doctrine na. So posible mo tuo ka na. Ba't na usa ka Christian nga naguna-huna siya, ingon siya. Mutuo ko nga Pinoy to sila. Kung kabaw ilang gisakyan, dili camel. may camel diri sa ato. So posible mo tudlo, kaming mga pastor sa mo, gitawag pet doctrine. Wala sa pulong sa Ginoo, mga minaumao ra ba? O kung magpatarara mo, dili mo tuon sa inyong Biblia, posible masunod ninyo ang mga teachings sa mga pastors nga walay ground nga biblical. That is why in Deuteronomy sa Old Testament ato basahon mo na instruction sa Dios ay ang katawhan. Let's read together. Ready, go. If a prophet or a dreamer of dreams arises among you and gives you sign or wonder, and the sign or the wonder comes true, nahitabo, concerning which he spoke to you saying, unsay iyang gitudlo, let us go after other gods whom you have not known, and let us serve him. Unsay ingon sa pulong sa Ginoo, you shall not listen to the words of that prophet or that dreamer of dreams. For the Lord your God is testing you to find out if you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Next slide. Yung diha, you shall follow the Lord your God and fear Him, and you shall keep His commandments. Listen to His voice, serve Him, and cling to Him. But that prophet or that dreamer, unsay mahitabo sa iya, shall be put to death because he has counseled a rebellion against the Lord your God, who brought you from the land of Egypt and redeemed you from the house of slavery, to seduce you from the way in which the Lord your God commanded you to walk. Unsay ingon diha sa Dios, pinagi kang Moses, naay mo proclaim diha ninyo og teaching using signs and wonders. Ug nahitabo ang sign o nakahimo siya milagro. Pero ang iyang gitudlo is opposite sa unsay gitudlo sa pulong sa Ginoo. Unsay ingon ni Moses, musunod ba ta niya? No. Bisan ba kung natuman ang iyang gisulti? Kitang mga Pinoy mo niya ito problema eh. Nami member sa una sa simbahan nga nahimo siyang Rizalian katubang kang Ruben Icleo. Niya siyang follower ni Ruben Icleo sa una. Tungod kay na ay missionary sa Ruben Icleo nga nag-ayo sa iyang tetanus. Ang ungot na ang iyang panga tungod sa tetanus, gibisita siya sa missionary ni Ruben Icleo, giligwatan ng iyang baba, naayo siya. Naayo siya. Giyamyaman siya, naayo siya. Gibiyaan niya karon tungod pag-aayo niya, gibiyaan niya ang iyang yuta, ibaligyan niya brato, iyang balay, ning biya siya sa Osamis, ning abot siya sa Dinagat Island, tungod kay naguna-una siya lagi nga si Icleo mo ay gamhanan, may Ginoo. Pasalamat as Ginoo kay nakaila siya sa gospel. Kan Jesus Christ, nakadungog siya sa gospel, na-save siya. Pero magyud ni ang iyang pangutana, pastor, nganong naayo man ko ato? Kasuway mo dire? Nga giluwa-luwaan ka, dyan naadyo ka? Kaya ko, kasuway ko.
Sa una, di na ako barog, di na ako kalakaw. Pero giludan ang ahong likod, yamyaman og Latin, nakalakaw ko balik. Na. So, unsa man musunod ta kay naayo ta. Moingon ta, gikan is Ginoo nga gahom kay naayo man ko. Pero tanaw ang iya prinsipyos kinabuhi. Ingon diri si Moses, pero nagtudlo sila nga mosimba taglaing Dios. Ayaw sila sunda. Bisan pa kung natuman ng ilang signs and wonders. Ingon si Paul in Galatians 1:8, even if we or angel from heaven should preach to you the gospel. What gospel? Contrary to what we have preached to you, he is to be accursed. Ingon ni Paul, bisan pag anghel gikas langit ning naog das inyong simbahan ug mingingon si Maria ang makaluwas. Basig nay madana to no. Anghel na guna. Kung magtudlo sila o gospel contrary sa among gitudlo ninyo, tong luha sila. That's a big word. Ayaw niyo dawata, let him be accursed. So it's not about kung unsa ka popular, unsa ka bright, unsa ka ilado ang nag-preach, as long as ang iyang gidala pulong sa Ginoo. Actually, nahitabo yun sa Thessalonian Christians. No? In 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 and 2, naagyoy nagwali nilag sayop, nagtudlo nilag sayop. Concerning sa pagbalik ni Jesus Christ, second coming ni Jesus. Ang katudloanan mo ni, humana ang rapture na anamos tribulation na bilin mo. Mo nay pagtulunan. That's why ang resulta ingon diha, they were quickly shaken and disturbed. Kay naay tao ngaming adto sa ila o preacher nga ilang kaila or ilang giila nga preacher ang gitudlo mao ni humana ang rapture na anamos tribulation period. Baling guula hadlok kanila. Hadlok sila oy. Ang word nga gigamit na Apostle Paul, quickly shaken, and the word disturbed. Buot pasabot na windang gyud sila, ano bang naggubot gyud sila. Unsa man Dili man mao ang gitudlo ni Paul nato. Dili man ang hope nga gitudlo ni Paul nato. They were shaken because of that false teaching. Ay abot nila, wa sila magbantay. Ngano man, kay lagi kini mga Thessalonian believers na sila kinaiya nga ni Pastor Roy Magallanes pa mudawat sa teaching sa pulong sa Ginoo, hook, line and sinker, tunlon tanan. Look at this. In Acts chapter 17. Ato tanaw nilang kinaiya no. Tingnan niya si Lucas, now these were more noble-minded, referring to the Berean Christians, than those in Thessalonica. So gikan sa Thessalonica, gigukod si Paul sa mga persecutor na hiabot sa Berea. Pag-abot yung Berea, nagtudlo siya sa pulong sa Ginoo. And those people nga naa sa Berea, gitawag sa Berean Christians, they received the word with great eagerness. Munang unang description ni Luke. Pero naisunod, ingon si Lucas, examining the scriptures daily to see whether these things were so. I-compare ni Luke. Ang Thessalonian believers, they were eager, they were joyful, they were happy to receive the word of God bisan pa sa persecution. Nalipay sila ana. But i-compare sa mga Berean Christians, the same ang ilang reception sa pulong sa Ginoo. Pero gi-review nilang pulong sa Ginoo. Diba? It's very clear. Ingon ni Lucas, every day kung naay gitudlo, maminaw sila og ilang dawaton. But wala sila magkumpiyansa, ila pong tan-aw ng scriptures. It refers to the Old Testament. Ilang tanahon ang scriptures, ilang tanahon kung naabag yun na dire. Way kumpiyansa no? Og ingon diha, they were more noble. Kinahanglan nato sa taon unsay gaabot sa ato mga igsoon. Kay kung di na nimo sa taon madugay sa madali, posible mapulyot ang imong mind sa unbiblical or false teachings. Mo bitay katuyuan nga na atay Bible mo tag-usa. Kinsa may mo arig simbahan ba nga di magdag Bible?
Nana sa to cellphone. Natay kopya. Ang problema, di malagi na to pudtunan. Kung sakto ba ang gitudlo sa preacher? Na-offend ba si Paul? Na-offend ba si Paul nga ginasuta sa mga Berean Christians ang iyang teachings? Wala. Actually, nalipay ang mga apostles. Nalipay sila nga kining mga tawhana, wa sila magpasagadra sa ilang spiritual life. Kung unsay ato gitudlo, wa sila kumpiyansa ilag yung tunan og i-check nila kung naa ba ni sa pulong sa Ginoo. That's why someone said, let's read it. Nindot ning quotation, no? Let's read together. Ready, go. The Word of God must be our touchstone or standard for discernment. By studying it thoroughly and knowing it well, we will be able to detect anything that is amiss in the teaching and preaching we receive from others. Kanang word nga touchstone, actually, nana siya history, no? Sa unang panahon, gagamit sila og mga hamis nga mga bato. Example, jasper or jade or sa mga gahi nga mga bato to test kung ang metal is pure nga gold or silver. Sa ilang ginahimo, ilang ginakiskis, that's why gitawag siya touchstone. Na kay bato or na kay metal diha, gusto ka nga mahibaw-an nimo kung pure ba ni nga gold, magkuha kag touchstone, jasper ba na siya or jade or unsa na, kiskis na nimo diha. Sa iyang agi sa maong bato, mahibaw-an nimo kung pure ba ning bulawan or silver or dili. That's why gitawag siya touchstone. It means standard siya, sukdanan siya kung sakto ba or kung pure ba nga metal or dili. So the word touchstone, it means standard. Standard siya. So let the Word of God be the standard sa moabot nimo. Kung imo ba ning dawaton or imong i-reject. Amo sugot kay sa atong kalibutan karon tungod kay grabe ng information posible moabot sa tao. Di parehas time ni Paul. Ang information dili parehas time ni Paul. But sa time na to karon pagkadaghanan ng impormasyon, imo lamang utok mo surrender. No, naa na tay Google, naa tay ChatGPT. Unsa pa? No? Bag-ora ko nag-start gamit aning ChatGPT. Nangutana ko, unsa may sakto gamiton magpintal og kaning mag-construct malamig gate sa simbahan. Nangutana ko nito, unsa may sakto gamiton magpintal og gate. Katong epoxy primer nga mauni or katong epoxy primer nga mauni. Dugay sa katubag. Dugayan. Katong epoxy primer nga naay catalyst o katong epoxy primer nga naay mauni. Dugay katubag mga pila to ka minuto. Taon-taon na yung gawas. Nga tubag. Imagine, natubag ni ChatGPT. Ingon siya dito, tanang epoxy primer, pwede gamiton. Grabe information sa time na to. Karon good. Imo lamang utok mo surrender. The problem is kung wala kay filter, posible ang information na maabot sa imong utok, dili na iya sa Dios. That's why daghang mga Kristohano na palayo sa pagtuo, pag-alagad sa Ginoo because they do not test the things nga moabot sa ila. Ingon diha ano? That's our application. Let's read. Ready, go. Do not be skeptical that you won't listen to anyone. But don't be so naive or innocent that you listen to everyone. Do not be skeptical nga dili na pud ka maminaw ni bisan kinsa. Batayo pud pagka tanga-tangaon nga patanan lang pud paminawon nimo. Okay? Ayo pagtanga-tanga pud, especially spiritual nga mga butang ni ato gisgutan. Last katapusan. So dili lang receive, review the Word of God, but you have to respond to the Word of God. Verses 21 and 22. Ingon diha, hold fast to that which is good, abstain from every form of evil. So naiduha ako man si Paul. After nimo na-receive ang pulong sa Ginoo, after nimo ni filter, girikisa nimo pag maayo, gitun-an nimo pag maayo kung pulong bagyo ni Ginoo, you have to respond. Ingon ni Paul, you have to hold on to what is good and you have to reject
every form of evil. Of course, kanang word nga hold fast and kanang word nga abstain, opposite na siya nga words. Sa original, no, ang buot pasabot sa hold fast, meaning do not let it get away. Imo ang part sa imong kinabuhi, ingon si James, kung imo rang tun-an ang pulong sa Ginoo niya dili nimo i-apply, moabot ang panahon makalimot ka. So, take hold of it. Kung imo nang natun-an gikan is pulong sa Ginoo, it is God's word, it is the command of God for me, then hold it dearly sa imo kasing-kasing, sa imo kinabuhi. Obey it. Tumanan ni. Because it is God's word. Now, kung makita po nimo nga dili ni iyas Ginoo, ang word is abstain. Ayaw, bato ni na, ilabog na, i-reject na. Basic ang respond. Kung makita nimo that it is from God, it is God's word, it is God's command, then hold it dearly in your heart, in your life. Obey it. Bisan lisod obey it because it's from God. Pero kung nasuta nimo nga dili ni iya sa Dios, then abstain from it. Kung mabantayan nimo ang verse, no, naaray singular sa word, singular ang imong i-hold. Ingon diha, no, hold fast that which is good, singular. But ingon diha, abstain from every form of evil. Yan, nagisgot man every form of evil. Kaya ang evil nga thought, mamungag yun na og evil nga action. Kung sayop ang ningabot sa imong sayop ang iabot sa imong utok, mamungag yun nagsayop nga action. Sakto di. Mura magudi mo kumbinsido. Di natin ni old pastor na imong gisulti. Kung imong gidawat unsay evil, unsay false, later on mo gawas na sa imong kinabuhi. Kinsa tong mga tao nga problema simbahan, katong cause sa division trouble sa simbahan, mao nitong mga tao nga ning dawat og sayop nga pagtulunan, unya nakita sa ilang binuhatan. Because evil thought will breed to evil actions. That's why ingon diya sa Apostle Paul, every form of evil. Katong mga Christians kaning dawat og sayop nga pagtulunan, obserbahe, maora po itong mga Kristohanuna, mao'y maghatag problema sa simbahan. Ito'y source sa gitawag na to division, trouble sa simbahan. So, importante nga ato yung katunan, atong dawaton, ato irikisa ang pulong sa Ginoo, o we have to respond to the Word of God. Ingon si David, Psalm 119, very familiar nato. Let's read together. Your word I have treasured in my heart, that I may not sin against you. Sabtan nimo nga pulong ni Ginoo, imo siyang gilubong sa imong kasing-kasing. Tungod kayang treasure, ilubong mo na. No? Imo siyang gilubong sa imong kasing-kasing. Because it is God's word. As application, nato, sa last nga point, let's read. Ready, go. Spiritual discernment is not just knowing what is true from false, it is also choosing to do what is good and rejecting what is evil. So, ang discernment, dili ra na kay kahibaw ka, unsay sakto, unsay sayop. Ang discernment is you act on it. Asa may kapuslanan sa imong nahibawan kung ang imong pagpili gyapon sayop. Mura, nag-ilad-ilad sa imong kaugalingon. Kahibaw ka unsay sakto, kahibaw ka unsay dautan, pero gipili gyud nimo unsay dautan. Diba mo, naingon ni James, you deceive yourselves. James chapter 1. Kaibaw na ta, unsay sakto, pero ang atong gipili, katong gihapong sadzop. May kapuslanan sa naibawan nato. So discernment is not just knowing or distinguishing what is true from false, it is choosing what is good from evil. Mupili ka. Kay nahibawan man nimo nga mao ni ang sakto, pilion nimo say sakto. Mao gyud murag kagulan gyud namo nga mga pastor, personally ako. Ana bang mga Christians nga mo ingon kahibaw na ni ana pastor? Pero gipili gyud mo unsay kahibaw naman ko ani, nganong gipili man gyud nimo ang unsay sadzop
Sa makaguba sa imong kinabuhi. Ibaw naman ka. Diba? Ako ang yun og discernment. So, ang saya to take out aning lesson as we conclude. Number 1, take note of this. Kinahanglan ta mag-develop og spiritual discernment because, number 1, it protects us from deception. The more you know the Word of God, the more nimo ma-distinguish unsay bakak sa unsay sakto. Kinahanglan nimo tun-an unsay bakak basta kay kahibaw ka unsay tinuod. Ikaduha, spiritual discernment keeps us on God's path. Kung kahibaw ka unsay naa sa pulong sa Ginoo and you choose to obey, to do unsay naa isugos pulong sa Ginoo, it will keep you on track. Di ka mawani sa pag-alagas Ginoo. Kahibaw ka unsay sakto and you choose to follow what is right, then dili ka mawani. You will continue to grow and to be strengthened sa imong pagtuo diha sa Ginoo. And katapusan, ang kamatuoran about spiritual discernment is this. Spiritual discernment grows by knowing and doing God's Word. Siguro karon sa level nimo sa discernment, murag minus pa. Lisod pa ka sa pag-decide. But just continue sa pag-learn sa pulong sa Ginoo. Obey the Word of God. Do the Word of God. Continue to discover ang sa ikabutos Ginoo sa imong kinabuhi. And you will grow sa imong discernment spiritually. Let us pray. Father God in heaven, thank you sa imong pulong. Pasaylo ami Ginoo sa daghang mga panahon. Though we know nga imong pulong importante gyud sa among kinabuhi, mauni among kinabuhi Ginoo. Pero sorry Lord kay naay daghang panahon nga gipili na mo mga lesser things sa among kinabuhi kaysa sa imong pulong. Ginoo, badlo nga mi, tudlo imi sa imong pulong. And hatagi mi kasing-kasing nga naay mapaubsanon Ginoo nga pagbati or humble nga heart to receive your word and to apply it in our lives. Thank you, Lord, sa imong pulong. In Jesus' name, amen.